Thank you, Your Honor. But again, we'd like just a counter manifestation that the repealing clause under JC 2015-01 states, and I quote, all circulars, memoranda, rules, regulations, and other issuance inconsistent herewith are deemed repealed and superseded accordingly. So the repealing clause in 2015-1 did not specify COA Circular 92-8985. Precisely our point, Your Honor. Your Honor, please counter manifestation. Of course, Counsel read the literal meaning, Your Honor, but the substantive meaning is all circulars are deemed repealed and superseded accordingly. His interpretation, my interpretation, but no interpretation needed, Your Honor. 9.0 is expressed. All are repealed and superseded accordingly. manifestation is duly noted. Thank you, Your Counsel, Honor. proceed. Your Honor, the documents would speak for themselves, Exactly. and we will leave this to the Honorable Court. As to not prolong the debate on this matter. Just again, just my last manifestation on this. May last manifestation pa. Sinabi na nga, para wag na natin pagdebatihan, bahala na kayong magdesisyon. Meron akong hawak na papel, may hawak din siya na papel. Kung sinong pinakamatimbang, bahala na kayo. Puta, hindi siya hihinto. Hindi ako papayag. O, takanta ko yan eh. Difference between Joint Circular 2015, Your Honor, it has been identified, authenticated, and testified to by this witness. This circular that they are citing, Your Honor, 1992, has not been identified. We don't know its due existence. Regardless, oo, circular yan. Ano yung batas yan? Oo, nasusulat po yan. Hindi naman sinabi na burado na yan. Wala na yan. Dahil dito sa 2015, ay sa 2021, yung 2015, yung kung anumang year yan, wala nang kwenta yan. Wala namang sinabing ganun. Sinabi na nga ni Chis, walang nagsasabi rito na itong circular na ito ay mas magaling sa circular na yan. Walang sinabing ganun. We don't know the circumstances surrounding this document, and therefore they're covered by the original document rule. Produce the original, since you don't have a witness who has testified as to its Wala pa. Antayin mo. Wala pa silang witness. Witness nyo pa. Kayo pa yung nagpipresenta ng witness. Kayo naman, oh. O, kalma ka lang. Darating tayo dyan. existence, due execution, and least of all, its contents, Your Honor. Sure. And we are stating that this should be clearly in the records of this proceeding, Your Honor. Noted without prejudice to respondent presenting during their evidence in chief the original copy of the document and someone testifying thereto. We submit, Your Honor. Please proceed, Counsel. Now, doon base po sa binasa nyo, Mr. Witness, makikita natin na mag-iba ang auditing standards or guidelines pagdating sa confidential or intelligence funds kung ikukumpara sa regular funds. Tama po yun. Well, based on the Joint Circular 2015-01, magkaiba po yung treatment between confidential fund and intelligence fund. Opo. At base rin po doon, sa binasa nyo, ang kadalasan nangyayari pag resibo o invoices ay maaring maging impractical kung yun ang i-require. Tama po ba? Under the Joint Circular po kasi, the auditors may require the... Your Honor does not Tinatanong ka. Hindi ka pinagpapaliwanag. Yan tayo eh. Alam mo, ganyan yung pinsan ko ng babae, pag tinatanong ng asawa, ang daming paligoy-ligoy. Sagutin yung tanong. Kung ano yung tanong, yun lang isagutin. Huwag na magpaliwanag, ha? O, hindi naman sinabi nung ni Powa na, pakipaliwanag nga. Wala naman siya sinabi. Tinatanong ka niya. Sumagot ka na lang, boss. Ganyan na ganyan din si yung pangalawang testigo nila dun sa yung sa taga NBI. Ganyan din. Tinatanong mo, hindi sumasagot ng diretso, paligoy-ligoy, paikot-ikot, kala mo Chubibo, pinagdi ka sa Chubibo. funds. I was just asking him to confirm what he read. Kindly answer the question, witness. Just on the circular that you read. Circular 92-3. Can you repeat the question? Ayon po doon, yung regular requirement Tapos ipapaulit yung tanong. Sagot na sagot, hindi pala naiintindihan yung tanong. Nung pinasasagot sa tanong, ano ulit yung tanong? Putang ina niyan. Ano klase yan? Klaseng testigo yan. Ha? Saan nyo ba nakuha yan? Langya kayo talaga, oh. mga resibo, acknowledgement receipts may be impractical pagdating po sa confidential Can operation. we ask Counsel, Your Honor, to show that particular Yes, Your provision that he is citing in respect of the circular? So may mic stand na siya. Hindi niya na hawak. Pucha, siya na si Michael Jackson ngayon. Oy, J-Pax, maraming salamat sa iyo, ha. Walang iya. Oh, wala na siya, hindi niya na hawak. Pucha, may stand na. Pucha, siya na ngayon si Michael Jackson. Baka mag-moonwalk yan, ha. Ow! Bago manon bigla yan, ha. Do so, Counsel. Tama po ba? Ang sabi po dito ay during intelligence operations. Yes, tama po ba? As stated po dito, during intelligence Okay. operations. Thank you. Ano nga, tama po ba? Sabi po dito, intelligence sa tama. Oh, takin lang yan. Nakasimple-simple, Tagalog, hindi pa masagot. Ano ba naman, abogado? Lang iya, oh. I'll accept that answer, Your Honor. Siya sumasagot, no? Ay, mabait lang din si Powa, eh. I'll accept that answer. Tama po ba? Yun ang tanong, oo o hindi. Walang Diyo na yan, no? Tagalog na, di pa naiintindihan ba yan? Punta naman po tayo doon sa
nature ng confidential operations. No? You would agree with me na pagdating po sa confidential operations, delikado po pag nagkakaroon ng leak of information. Tama po ba? Can you repeat your question? Delikado po kung magkaroon ng leak ng mga information na nakukuha patay sa isang confidential operation. Tama Given the po ba? classified nature, Misleading, Your Honor. I'm just asking for his the opinion. witness would have been able to answer. Witness may answer? given the classified Pucha, ito naman si... Ito naman si Gatchalian, yung kaklase mo nagtatali-talinuhan pero tulog yan. Ganyan lang yan pero tulog yan. Nananaginip yan. Pucha, walang alam yan si Gatchalian. Ito mo, tumatagos yung mata niya sa dingding. Takinang yan. Sige, umupo ka pa dyan. Di sana kung wala ka dyan, hindi napapansin na wala kang silbi. nature Yes. of the confidential fund. Yes, thank you, Mr. Witness. In fact, you being a lawyer, you know that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you repeat po? You being a lawyer, Repeat na naman. Alam mo, ang pangalan nito, hindi Wamil. Ang pangalan nito, Repeat. Si Mr. Repeat. Mr. Repeat. Yun ang pangalan mo. Simula ngayon, tanggalin na natin si Mr. Wamil. Hindi na, ikaw na si Mr. Repeat. Tangin na lahat ng tanong, pinaulit mo. Kasi kailangan niya mag-construct ng sagot. Kaya kunyari pinapaulit niya, ano po yung tanong? Pero alam niya yung tanong. Alam niya yung tanong. Kaya lang nag-iimbento siya ng mga sagot sa utak niya. Kailangan niya mag-buy ng time. Papaulit niya yung tanong para ready na siyang sumagot. Anak ng tinapay. Hindi yan active listening. Magaling to. COA, CPA, lawyer, matalino yan. Ang problema, sinungaling. Pag sinungaling, ganyan. Oo, paulit-ulit. Ano yun? Ano? Ano? Pero sumasagot ka na rito. Yung utak mo, nagko-construct pa lang ng sagot. Hindi mo lang masagot agad. Kaya tanong ka ng tanong, ano? Pakiulit ka? Yung, alam mo yun, yung tanga-tangahan. O, ganyan yan. Nag-iimbento kasi. Tsaka iniisip niya muna kung pag sinagot ko ba to, mapapahamak ako. Dear sir, you are aware that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you state what specific laws po yun? Revised Penal Code under Article 229, for example, under Tsaka, nung 2023 ka lang, naging abogado. Si Powan, tagal ng abogado. Tapos gusto mo mag-cite siya ng law. Akala mo hindi prepared. Si Powa. Hello? Can you cite the law? Putsangin lang yan. Ito yung law. Ano ka ngayon? Revelation of Secrets. Yes po. Yes, Republic Act 3019, Section 3. Yes po. Putsa, yes lang pala yung sagot mo eh. Ang dami mo pang pinatatanong-tanong. Paragraph K on unauthorized divulging of confidential information, correct? Yes. And you being a public officer under 6713, alam niyo rin po na hindi po pwedeng basta-basta mag-disclose without the authority ng mga confidential information. Tama po ba? Yes. Okay, so, Ano naman pala eh. Yes po, yes po, yes po eh. Tapos na. Alam mo naman pala eh. Alam mo naman pala na hindi dapat dinadivulge yung information. Ba't mo hinihingi yung information? Alam mo naman pala eh, na kapag intelligence gathering, alam nyo naman pala na ganun eh. Bakit pinipilit nyo yung gusto nyo? Oh. Wala na. Oh, tiyangin na, wala na. Ang bandila, itinaas na. po dito, pinapahalagan po talaga ang confidentiality pagdating sa mga classified information na ito. Tama po ba? You would agree with me? Yes po. Yes. Now, Oh, nag-agree ka na. Tapos na, nag-agree na eh. Oh, wala na. Tutuloy pa ba natin itong hearing? Wala na, nag-agree na eh. Yung ano nila eh. Mismo, nung panahon na si Kapunan ang nagigisa sa kanya, sinasabi niya kay Kapunan, wala akong nakitang irregularities bukod dito sa date, yun lang. At saka kulang lang sila ng mga dokumento, yun lang. Reconcilable ba yun? Oo, nung nag-issue kami ng, ng OEM, AOM, nag-issue kami ng AOM, ganito ganyan. Ibig sabihin ba nun? May ginawa ng masama yung tao? Wala pa. let's go to the joint circular that we have been mentioning since yesterday. No? Ito pong joint circular number 2015-01. And I'm referring to the circular with which we have pre-marked as D-1-136 for the defense, Your Honors. And I think we will be flashing that on the screen as well. Ito naman po yung pag-usapan natin. I just wanted you, Mr. Witness, to give us the definition of confidential funds. Diyan po sa circular na yan, under, I think it's page 2, item 3.7. Can you please read it for the record? Under 3.7, confidential Kumakaway pa si... Tangin na si Mongol, oh. Kumakaway pa. Wala na silbi, kumakaway pa. Artista yarn. Huli ka, Gatchalian. Pucha, sabi ko na nga ba, si Gatchalian nagtatali-talinuhan lang yan, pero nakikipagkawayan lang yan sa mga kaklase sa labas eh. Alam mo yung nakita mo yung kanya, kala mo nakikinig, pag tingin niya nagdaanan yung mga barkada niya sa bintana, kumakaway pa. Mamaya, tayo nyo ko. Tayo nyo ko, tatapos na to. Magano lang may I go out ako mamaya. Ilan to si, huli siya eh. Ulitin natin, tinan nyo, huling-huli siya. That on the screen as well.
Ito naman po yung pag-usapan natin. I just wanted you, Mr. Witness, to give us the definition of confidential funds. Diyan po sa circular na yan, under, I think it's page 2, item 3.7. Ayan Can you na. please read it for the Ayan na. record? Under 3.7. Huli. Mga kaway. Miss Universe ka? Nangiya ka talaga, Gatchalyo. Wala kang silbi talaga. Sira ang buhay mo. Confidential fund refers to the lump sum amount provided as such in the JA for NGAs, in appropriation ordinances for LGUs, and in the COBs for DOCCs for their confidential expenses. Salamat po, Mr. Witness. At pagdating po, nabasa niyo po yung word na lump sum. Ibig po sabihin nito, buong halaga? Buong amount? As opposed to having line items for expense? Tama po ba? Ano yung tanong? Repeat na naman yan. Tinan mo. Lump sum, yes, Lump sum. Opo. At Akala ko repeat na naman. based on your experience, pag ang pinag-uusapan po natin ay confidential funds, pagdating po sa pag-disburse nito, cash po ba ito? In the form of cash? What expense are you pertaining? Confidential funds in general. Cash. Nang po, Chaya. Confidential funds pinag-uusapan eh. Anong expense yung pinag-uusapan? Ilang araw ka na nandiyan dyan, hindi mo alam confidential funds pinag-uusapan nyo? Nagtoko naman tong taga-BIR na ito. Po ba ito? Wala pong specific provision kung anong type po ng yung ibabayad. Okay. But item 6 provides for the guidelines on cash advances, correct? Ito, dito mo talaga malalaman na wala siyang alam how intelligence gathering works. Wala siyang alam. Tinanong ni Powa cash, di ba? Cash. Sabi niya, wala pong provisions dito na cash. Oo, walang provisions na cash. Pero, yun yung sinasabi ni Lacson. Kung ikaw, meron kang experience sa intelligence community, sa intelligence operation, sa counter-terrorism, alam kang mag-issue ka ng cheque. Halimbawa, Mary Grace Piatos yung cheque, may encash ba niya yun? Alias yun eh. Siyempre, pagdating mo sa bangko, hanapan ka ID. Wala ka mang ID na Mary Grace Piatos kasi alias yun. Hahanapan ka national ID. Paano ka magkakaroon ng national ID niyan? Diba? So, malamang sa malamang, cash yan. Kasi nga, binayad yan sa mga informants. At yung mga pangalan ng informants doon, wala nga sa NSA. NSO pala, NSO. Wala sa NSO. Walang pangalan yung Mary Grace Piatos sa NSO. Ibig sabihin, alias yun. Hindi yun pangalan ng totoong tao. Alias Mary Grace Piatos. O pag inisyuhan mo siya ng cheque, mai-encash niya ba? Putangin na yan. Kahit sa pawn shop mo dalhin yun. Hindi mo maisasanla yun. O mai-encash mo lang ang isang cheque na nakapangalan sa'yo. Kung ano yung pangalan mo. May supporting documents ka, supporting ID para ma-encash mo yun. So, pagdating sa intelligence, pagbabayad sa mga informants, cash yan. Nakita mo ba yung PNP nagbibigay ng cheque? Syndicate, maraming salamat sa'yo. Nakita mo? Buti na naman nagpakulay. Nakita mo yung tawag dito PNP nagbibigay ng cheque? O, sa loto, cheque yan. Pero usually, yung mga yung mga magnanakaw ng mga congressman, kita mo cash, di ba? Cash. Bakit cash? Kasi nga hindi pwedeng cheque. Pag cheque, ki-questionin sila ng bangko, ia-amlak sila. Sir, 5 maleta to, 100 million. O, isang cheque 100 million i-deposito mo. Tatanungin ka ng bangko, sir, saan galing to? Laking pera naman ito. Anong ginawa mo? Sa nakabenta ka 5 kilong 100 kilong shabu, ganun? Siyempre sabi mo, hindi, sa business ko yan. Ganun ba? Pahingi ako ng mga dokumento. Binayaran mo na ba yung buwis nito? Hanapan niya ng ganun. Cash ang ibibigay. Yung mga congressman nga, pag nagnanakaw sa atin, cash eh. Hindi naman nila chine-check yan pa kaya. Yan pa kaya ng mga ng mga informants. So, alam mo dapat kung may experience ka, exposed ka sa intelligence, alam mo na cash lang yan. Bakit mo pa sila sasabihin na wala pong specific nakalagay dito, whether cash or check? Based on this document po, yes po. Yes po. And I refer you now to item 6.1.2. Diyan po, sinasabi po ng provision na yan na ang maaari lang mag-avail ng cash advance pagdating sa confidential funds ay ang isang designated bonded special disbursing officer or SDO, or kung wala mang ganong designated SDO ay ang head of agency, correct? Yes po. At kanina po sabi nyo, binasa nyo bawat pahina noong mga sinabite sa inyo ng DepEd at OVP for their liquidation reports. Tama po ba? Yes po. At you would be aware na ang SDO po para po sa OVP ay si Ms. Gina Acosta. Tama po ba? Based on the documents submitted, yes po. Yes, thank you. At pagdating naman po sa DepEd, Mr. Witness, ang SDO po ay si Mr. Edward Fajarda. Tama po ba? Based on the documents submitted po, yes po. Yes. So based on that, tama rin po ba na sila ang maging payees ng mga cheque na inilabas ng DepEd para sa cash advance? Yes po. Tama po. At sila, tama rin po na silang nag-encash ng mga cheque dahil silang payee. Tama Yes po. po. Yes. Yes. So they complied with 6.1.2, correct? What do you mean complied po? Complied with the requirements of 6.1.2 na ang SDO po ang kumuha ng cash advance at siya po nag-encash ng cheque. Your Honor, please misleading. Patay tayo dyan.
na misleading, tinatanong siya, nag-comply ba sila? Hindi niya masagot kasi pag sinabi niya na, opo, nag-comply po sila. O, yun naman pala, nag-comply pala sila. Ba't sinasabi niyo, hindi sila compliant? Sasagot lang, nag-comply? Oh, patay tayo dyan. Siyempre, sasagot yung kabila. Wait lang, huwag ka na sumagot. That's not the only requirement in 6.1.1. O di sabihin niya, yes, nag-comply po sila sa part na yan ng 6.1.2.3.4. O, pero marami pa pong requirements yung 6.1.2. O, but anyways, nag-comply o hindi? Nag-comply. 1.2, Your Honor. There are other requirements here. Can counsel be specific? I'm just asking, Because Your Honor. this is a blanket he is saying, and so therefore, there is compliance here. I'm In asking- particular. Thank you. I appreciate po What the... does counsel for respondent say? I appreciate naman po the objection of the good counsel. So I will be more specific. Tama po, nag-comply po ng SDO ang payee sa cheque at ang SDO po ang nag-encash. Yun lang po. Just on that part. Sagot. Ang hirap. Ang hirap magsumagot kasi pag sumagot, mabibisto eh. Aray ko. Based on the documents, si SDO yung payee ng cheque and yung nag-encash nung Okay. Thank you po. Now, So yun. So nag-comply. Tapos na. Wala na. I'll refer you to item 6.1.5 of the joint circular. Can you please read just the first sentence of that provision? cash advances shall be limited to the requirements for 3 months. Thank you, Mr. Witness. So tama po bang pagkakaintindi ko na para sa cash advance at any one time, ang O maximum makinig yung mga bobo na mga loyalista at sa mga pinklawan. Makinig kayo Yung mga tanong ng tanong. Nagastos yung pera sa 11 araw lang. 11 days, isipin mo, gimastos ng 125 million. Inday lustay. Inday lustay. Di ba? Ganun ano nila Nilustay ni Inday yung 125 million sa 11 days. Illegal yun o legal? Malalaman natin. Eto na. Makinig yung mga gunggong na mga vloggers at saka mga loyalista, yung mga pinklawan at saka mga dilawan na kumakain ng tae ni Bongbong. Eto pakinggan ninyo 3 months period of 3 months. Sabi doon sa circular. Period of 3 months. Kailangan magastos mo in the period of 3 months. na pwede mo lang ma-cash advance ay yung requirements mo para sa 3 buwan ng confidential operations. Tama Based po on ba? this provision po, yes. Tama po. At 3 buwan po is equivalent to 1/4 of a year. Tama po ba? Yes po. Okay. Now, base po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan. Pero meron po bang provision dyan? Pwede mong i-lump sum yung para sa 3 buwan. Pwede mong i-lump sum. Pwede mong i-cash advance. Tapos, Na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? Wala po. Meron po ba nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po wala alam naman pala Daday lang ka pa Wala naman pala sa probisyon ang nagsasabing bawal gamitin ito ng 11 days. 2 days, 3 days, pwede. Basta, within the period of 1/4, which is how many days? 90 days. Huli. So paano na yan? naman sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AUM. Nakita nyo, sinabi niya, kaya hindi namin sinama doon sa aming report yung 11 days kasi hindi naman importante sa amin yun. Hindi importante sa amin yun kasi wala nga sa batas na naglilimit kung ilang araw pwede mong gastusin yun. Huwag ka lang lalagpas doon sa 3 buwan. So kung ginamit mo yun within 60 days, ginamit mo yun ng 30 days, 20 days, 10 days, 1 day, wala pong illegal doon. COA na nagsabi, walang problema doon. Bakit pinalalaki ng mga bobong mga pinklawan itong issue na to na ginastos ni Inday ng 11 days yung pera? Hindi naman pala bawal yun. Ang hirap nyong kalaban, Boss Dada. Yan ang napakahirap nyong kalaban. Ganyan mag-content. Ganyan mag-content, hindi yung tamad. Kailangan pag nag-content ka, masipag ka. Hindi pwede yung tatamad-tamad ka, magpo-propaganda ka lang tapos na. Hindi pwede, kailangan may ganyan, may ebidensya. For confirming that, Mr. Witness. Familiar po kayo bilang isang CPA sa accrual method of accounting? Yes, sir. Can you just, in simple terms, because I'm not even a CPA, just give us a glimpse kung ano ibig sabihin. Ano ba ang accrual method of accounting? Kapag sinabing accrual method of accounting, yung expenses ay ni-record upon incurrence, not upon payment. Opo. Okay. So, dito po ba, pwede po ba yung parang, I'm just a simple-minded person? Parang buy now, pay later? Ganun? Wala po yan sa joint circular, so I am not authorized to It's okay. answer that question. I will leave it at that. Punta na lang po tayo sa liquidation. Sa liquidation po, under the joint circular, Si Rizal TV.
Si Risa Ontiveros, kunyari nag-iisip, wala mag-iisip yan. Circular that's under 6.2.2, correct? Under 6.2.2, if I may just refer you to that provision, dapat po maliquidate o magsumite ng liquidation report ang isang agency na may confidential intelligence funds within 30 days after the close of a quarter. Tama po ba? Ang tatlo po yung nakalagay dito, hindi lang po the 30 days after every quarter. Sige po, please enumerate for us. Under 6.2.2 of the Joint Circular, all cash advances for CF and IF shall be liquidated within 30 days after every quarter or from the approved target date of completion of the project or activity or after the cash advance have been fully utilized, whichever comes first in accordance with the procedures as stated po. Okay, thank you po. Ngayon po, papakita ko po sa inyo yung liquidation report na isinumite ng OVP for their fourth quarter confidential funds 2022. Maybe this time we could just ask our assisting counsel, Your Honor, to hand the document. Assisting counsel for the other side, may also approach. Maaari niyo po bang matukoy kung anong date po na-receive ng COA ICFAO itong liquidation report ng OVP? Based on the transmittal letter po, January 17, 2023. January May we know, 17. Your Honor, for our understanding, what exhibit number? Sorry. Counsel. Thank you for reminding me, Your Honor. You're welcome. This is Exhibit D-1-4-OVP. This is the prosecution's P-1-11-A. I'm sorry. One? Ayan na si Marifel. O, kita mo. Yan na yung totoo niyang pangalan. Maripel, 1224 UK. O, Boss Dada, pinalitan ko na si Ali. Pinalitan na ni Alice yung name ko until now. Nakasyado pa rin si Alice. Alice. Ayan na si Maripel. O, Maripel, maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka dyan sa London, ha? I'm sorry, what is it? Sorry, D-1-1. Sorry. D-1. I was just corrected. Your Honor, for the record, this is not a common exhibit, Your Honor. Duly noted. Now, base po sa date na nabasa nyo, compliant po ba na within the 30-day period ay nakapagsumite sila? Yung act lang po ng pag-submission, ng pag-submit rather, ng liquidation report. Based on this document po, yes po. Yes po. And kung mapapansin nyo po, doon po sa transmittal, meron pong isang checklist. Tama po ba? Yes, sir. And I will refer you now to item 6.2.2.3 of the Joint Circular. Ayon po sa 6.2.3 ng nasabing Joint Circular 2015-01, ang gagawin po ng receiving officer ng COA ICFAO ay titingnan po yung checklist, tapos susuriin po yung mga dokumentong isinumite ng ahensya, yung mga attachments, kung pasok siya doon sa checklist of supporting documents na kinakailangan. Tama po ba? Can you repeat your question po? Ayon po sa 6.2.2.3, Yan na naman si Repeat. Repeat! ang receiving officer ng COA ICFAO ay titingnan yung checklist and then titingnan din, susuriin yung mga naka-attach na dokumento kung compliant sa dun sa checklist. Tama po ba? Yes po, based on the Joint Circular. Based on that same provision, kung yun po ay kompleto, tatanggapin po ng COA ICFAO. Tama po ba? Yes po. At pag hindi po kompleto o meaning kulang po yung mga attached documents, yun po ay dapat ibalik ng COA ICFAO sa ahensya at hindi mo natatanggapin. Tama po ba? Yes po. Based on And- this provision po. Opo. And in this case, because of the receiving stamp, would you say na tinanggap po ng ICFAO ang submission ng OVP? As stamp po nung ICFAO, yes po. O, tinanggap. O, malinaw ha. O, kapag ka hindi mali, pag kulang-kulang, ibinabalik. Pero kapag kompleto, tinatanggap. May stamp. Kompleto o kulang? Kompleto, may stamp. Pasok, di ba? Ganyan, sinungaling kasi kayo eh. Okay, thank you, Mr. Witness. Now, basing on this document na natanggap ng COA ICFAO on January 17, 2023, ang kanilang liquidation report, meaning the OVP for the fourth quarter 2022 confidential funds, it took more or less 8 months for COA to issue its official finding. Tama po ba? Yes po. I am showing you a copy. Ito na, maganda yung punto rito ni POA, baka hindi nyo naintindihan ha. Ito yung pinapaliwanag sa atin ni Inday Sara. Okay? Nagpasa sila January. Okay? January sila nagpasa. After 8 months, nag-issue ang ICFAO ng AOM. Nag-issue ICFAO ng AOM. Matapos silang gisahin ng Congress, ginisa ng Congress ang COA. Bakit hindi iniimbestigahan yung confidential funds ni Inday Sara? After silang gisahin ng Congress yung COA, dahil usapan ng budget eh. O, kumbaga, pupunta ang COA doon sa plenaryo, i-defend nila yung kanilang budget. Hino-stage ngayon ng mga congressman yung kanilang budget. Tapos, sinabi na parang, bakit namin kayo bibigyan ng budget? Hindi nyo nga iniimbestigahan yung confidential funds ni Inday Sara. Pagkatapos nung araw na yon, yung mga sumunod na araw, nag-issue na ang
COA ng AOM sa Office of the Vice President. Ibig sabihin, tama naman yung mga dokumentong ipinasa, pero dahil ginipit sila ng Congress, dahil sa budget nila, baka hindi sila bigyan ng budget, so ngayon, napuwersa sila na mag-issue ng AOM sa Office of the Vice President. Yan na ngayon yung sinasabi ni Inday Sara, na ginamit na ng Congress yung kanilang kapangyarihan para gipitin ang COA at mag-issue ng mga NDA, AOM sa Office of the Vice President. So, ibig sabihin, ang OVP, kahit compliant sila, kahit nagpapasa sila ng mga dokumento, nagli-liquidate sila, hindi tinatanggap ng COA. Kasi nga, na-pressure na sila. Ito ang pagkakaintindi natin, ito rin yung kinuwento ni Inday Sara, na-pressure na sila ng Congress na kailangan si Inday Sara magkaroon ng ganitong mga issues dahil gagamitin nila ito dyan sa mga ganito, impeachment, paninira sa kanya. Sunod-sunod dyan, dun na sinimulang atakihin ng Kongreso si Inday Sara at sinimulan na siyang i-operate. Doon nagpasa sila ng January, after 8 months, doon lang sila nag-react na may problema doon sa liquidation ninyo. After, gipitin sila ng Congress. Yan. Galing, no? Natandaan natin. Ganyan kasi pag nag-vlog. Hindi yung bara-bara, hindi yung balagbag. Kailangan may impormasyon. Yan yung sinasabi ni Inday doon sa Tapang at Malasakit. Tandaan niyo yung huling episode namin ng Tapang at Malasakit. Ipinapaliwanag niya yan eh. Bigla na sila nag-issue ng AOM. Tapos pagkatapos ng AOM, NDA na. Tapos cancellation na. At nagsimula lang yun, mag-issue sila ng AOM noong ginisa na sila sa budget nila ng Congress. Kasi kung hindi susunod ang COA sa Congress, hindi bibigay yung budget nila. Wala silang sasahurin, wala silang kakainin dyan. Yun na yun. Of the AOMs that you issued and that were also presented yesterday. May we note exhibit number 7? Yes, Your Honor. I will get to that. Pwede mo na yung mga next documents. Are you showing the one for the OVP or the DepEd? OVP, Your Honor. OVP, that would be... This is D-1-103-OVP, Your Honor, for the first AOM issued on September 14, 2023. That's the counterpart of P-1-12-A. And isunod ko na po yung pangalawang AOM na na-issue on October 3, 2023. This is D-1-104-OVP for the defense. Sabi ng Diego Latigo, doon lalong nakilala ang Banateros dahil doon sa Tapang at Malasakit. Mantakin mo, Vice President, Future President, meron kaming show. Yan ang kinaiinggitan sa amin ng mga vlogger kasi sila, hindi man nila nakakaharap yung mga pinagtatanggol nila, si Romualdez, si Bongbong, hindi man nila nakakaharap yan. Kung hindi pa sila, kahit ngayon lamay na nga nung vlogger nila, hindi man nagpunta yung pinagtatanggol nila na si Bongbong. Lamay na nung vlogger nila, hindi man nagpunta yung pinagtatanggol nila na si Lisa, di ba? Si Bots. Yan ang content, eto pang kape, salamat. Ganyan. O kita mo kung gaano kagalanting mga Banateros dito. Nakita mo, di ba? Pinagtatanggol mo araw-araw, tapos nung binaril ka sa mukha, putya ni hindi ka man dinalaw sa lamay mo. Pinadala lang si Auntie Claire. Auntie Claire, pumunta ka doon, nakakadiri kasi yung mga tao doon ang papangit. Kaya ikaw magpunta ron kasi pangit ka rin naman, magpunta ka ron, magsama-sama kayong mga impacto doon sa lamay. O kita mo, sino mga nagpunta ron? Puros mga mukhang inkanto. Sila Ontiveros, sila Gadon, mga Tulpo, Trillanes, puros mga salot ng Pilipinas ang nagsipagpuntahan doon, tama? Kami mga Banateros, kita mo naman, nakikipag-inuman kami kasama si Pangulo. Mayroon kumpare ko pa si Mayor Baste. Tapos yung si Inday Sara, kasama namin siya sa show. Imagine, Banateros. Itong mga nanglilimahid na mga vlogger ni Bongbong, panay ang tanggol nyo kay Bongbong, ni hindi nyo pa yata naaamoy yung hininga ni Bongbong. Buti ako, yung kilikili ni Inday, naamoy ko na. Kasama ko pa si Inday Sara sa Europe. Kasama kami sa Hague, nagano kami doon, nag-speech kami doon, nagkwentuhan kami. Boss Dada, ano ba yung mga kaso mo? Ganda-ganda ni Inday Sara. Na-inlove nga ako eh. Parang na-inlove nga lang din siya sa akin ng konti. Kaya lang, pinigilan ko lang din siya. Sabi ko, Inday, medyo maglayo na tayo ng konti kasi nadidevelop ka na. Nakakahiya naman kay Man Scarpio, kaibigan ko man yun. Nakakahiya naman na baka dahil pa sa akin, mag-away pa kayo mag-asawa, maghiwalay pa kayo. Kaya medyo iniwas-iwasan ko na ng konti si BP Sara. At saka kaya hindi pa kami ulit nagkakaroon ng Tapang at Malasakit kasi nga si Inday Sara na-fall. Na-inlove siya sa akin. Sabi ko, ma'am, medyo muna tayo, laylo muna tayo, cool off muna tayo, siguro wag muna tayong mag-show kasi baka siguro mga 3 show pa, baka magka-problema na sila mag-asawa. Pasensya na. Ganun kami, mga Banateros eh. Is P-1-12-B for the prosecution. Thank you. Now, Mr. Witness,
Napansin ko na yung date is September 14, nung 2023, nung una yung AOM. Tama po ba? Yes po. And that was actually just a few days after the budget hearing of COA held August 24, 2023. Yan na, August 24, budget hearing ng COA. Nung ginipit sila, nag-issue sila ng AOM. How many days after nung budget hearing? Treasured. Politically motivated. Itong confidential funds, itong investigation, itong notice of disallowance, politically motivated. Utos ng Congress yan. Kaya tinatrabaho si Inday Sara. Yun. Tapos na usapan. Pinaliwanag ko na. Kung saan may mga legislators that, asked COA to look into the OVP confidential funds. Are you aware of that? Just if you're aware. I am not aware of that. That's okay. Pre, aamin ba yung mga kriminal? Now, I'll just move on to the AOMs themselves. No? Now, kahapon, nasasabi niyo po na nagkakaproblema tayo may nakita kayong finding doon sa physical and financial plan. Tama po ba? Yes, sir. Ng OVP. At yan po ay nakasaad din sa inyong... Kaya alam mo, ako naniniwala ako yung mga taga-COA. Alam naman nila na mali itong ginagawa nila sa opisina ni VP Sara. Hindi ba sabi ko nga sa inyo na LOA kami? Lahat kami. Ako, si Kifi Chu, si La Joey Di Bibre, lahat kami na LOA. Letter of, basta LOA. Oo. Inimbestigahan kami, di ba? Nagpunta kami sa Congress, pinatawag kami ng Congress. Nung nakuha nila yung mga pangalan namin, naghahanap sila ng pwedeng ikaso sa amin. So, inisyuhan ako ng BIR ng LOA. So, inayos ko lahat. Tinanong nila kung ano ang source of income ko ng 2022 to 2023. Employed man ako noon. Corporate man ako. So, nagdala ako ng mga dokumento doon sa mismong BIR. Nagpunta ako doon, pinaayos ko sa accountant, nagbayad ako ng accountant, tapos inayos lahat ng mga, kung meron pa akong mga kailangan bayaran sa BIR, yung mga tawag dito, yung mga fines, kung meron akong mga fines. So suma total, pinakita ko yung mga tax, mga binabayaran kong tax for the period of time na hinahanap nila. Employed ako noon, meron akong income tax na kinakaltas sa akin yung kumpanya. Alam mo ba, sabi sa akin nung nag-asikaso sa akin doon, na nung binigay ko yung papel, ito po, pinapaliwanag ko pa, ito po yung mga binayaran ko, ito po yung mga resibo nung mga nung mga fines ko, meron akong isang account na ipasasaran na. Ano mo sabi sa akin? Ano lang yan? Sige, weather lang yan. Weather lang yan. Sa ngayon, kayo yung ginaganyan kayo, ginigipit kayo sa ngayon. Huwag kayo mag-alala, matatapos din yan. Mga taga-BIR yan ha. Federico Estacio, salamat sa'yo. Solid for VP Sara President. Ganun. Kahit nga si Jack Argota Nung nagpunta si Jack Argota doon sa NBI, nung si Magno pa yung hepe, lahat ng mga taga-NBI nagpa-picture sa kanya. Lahat ng taga-NBI sa kanya na ipagkwentuhan. Tapos yung mga taga-NBI, sinabihan pa nga siya na, pagka wala kang ginagawa, pumunta ka lang dito, tambay ka lang dito sa opisina namin. Ang babait ng mga taga-NBI, pucha yan, biglang nagkaroon ng satanas na direktor. Naging satanas sila lahat doon. Di naman lahat siguro. Di ba? Sinilip ako. Nag-comply kami. Ang dami namin, lahat kami. Si Mark Lopez, si Ethel Pineda. Lahat kami yung mga pinatawag sa Congress nung Tricom. Lahat kami nung nagpunta ron, in-LOA kami. Nagbayad ako ng accountant para lang maayos yung mga dokumento ko na ipinresent ko sa kanila. Nung pinresent ko sa kanila, di man nila binasa. Di man nila tiningnan. Tinanggap lang nila, receive, thank you. Ganun lang. Parang talagang ginigipit ka lang. Kasi nagbabakasakali sila na baka meron silang makita sa'yo na pwede ka nilang kasuhan. Mga tax evasion, mga ganun. Yun na. Ganito rin ang ginagawa kay VP Sara. Utos Parang yung sa amin, alam naman namin na utos lang din. Yung bigla kami mantakin mo, letter of authority. Tama, Diego Latico. Ginanyan kami, letter of authority. Nakakatakot kaya yung letter of authority na yan. I-LOA ka tapos biglang sasampahan ka na ng tax evasion. Ganun. Kasi hinahanapan nga kami ng pwedeng ikaso sa amin. Natatandaan ninyo yung mga vlogger nagpunta pinatawag dyan sa Congress tapos gusto kaming ipakulong, di ba? Gusto kaming i-contempt. Yun. Yung mga vlogger nila, may mga ganyan na ba? Yung mga vlogger nila, dinidemanda ba ng mga taga-gobyerno? Hindi. Kami lang. Bakit? Tinik kami sa lalamunan Diyan. Yes, Tama po ba? Apo. You referred to, if I'm not mistaken, and please correct me if I'm wrong, item 4.2 of the joint circular. Yes, sir. Tama po? Yes, sir. Maaari niyo po bang, andyan pa po ba yung joint circular? Yes. Maaari niyo po bang basahin yung 4.2 ng joint circular para lang po sa kalaman natin lahat? Under 4.2 of the joint circular, all allocations of CF and or IF shall be supported with fiscal and financial plan indicating the proposed amount allocated for each program, project, and activity where disbursements pertaining to the CE and IE shall be based. Tama po. Thank you po, Mr. Witness. Dito po, sa kanilang fiscal and financial plan, the program stated is actually the Good Government Program. Tama po ba? Yung binabasa ko lang.
Based on the document, yes. Based on the document. At ang expected outcome ay safe implementation of OVP initiatives and confidence building. Based on the document. Based on the document, yes. At ang physical target will be number of areas with surveillance and confidential activities conducted or monitored. Tama po ba? Yes. As well as the number of activities. Tama po ba? At ayon po dun sa binasa nyo, wala naman pong guidelines on how specific it would be. Correct? Well, nakalagay po kasi dito, dapat i-indicate yung each program, activity, and project na pagbabasihan ng disbursement ng CF. Apo. I won't argue with you. So basically, yung finding niyo po is based on your assessment as an auditor. Or since it is a plan, dapat po naka-indicate talaga dito kung paano nila gagastusin yung kanilang confidential fund. That's okay. Yes, I'll accept that answer. Now, nabanggit nyo rin po, Kanina, inamin mo na kapag ka-confidential. Oh, 'di ba may inamin ka kanina tungkol dun sa confidential? Oh, yes po, opo, 'di ba? na 'Di ba binasa mo yung pinabasa sa so dapat ba ganito, dapat ba ganyan? Opo ka ng opo, tapos nagdadahilan ka na naman. hindi po nag-submit ng DEPs and or document evidencing payment. Tama po? Yes, sir. At yun po ay inilagay nyo sa inyong AOM. Tama Yes, po? yes, sir. At nabanggit nyo rin po na sumagot ang OVP dito sa AOM na to. Tama po ba? Yes, sir. Tama po. At pagdating po doon sa sunod na step, which is the notice of suspension, tama po ba? Yes, sir. Would you agree with me na hindi na po na-carry over yung issue doon sa fiscal and financial plan? Yes, sir. Yes. So, ibig sabihin, tinanggap nyo po yung explanation. Well, ang purpose po kasi namin kung bakit namin ni-require yung Ang tanong, tinanggap nyo ba yung tawag di explanation? Tinanggap nyo yung explanation? Oo o hindi? Opo, hindi po. Yun lang naman ang sagot. Ba't nagdadahilan ka na naman? Hindi naman to recitation, hindi ka naman pinag-i-explain. Ang tanong, nung nagpadala kayo ng AOM, tapos sumagot ang OVP, tinanggap nyo yung sagot? Oo o hindi? Yun lang naman yun, boss. Ano bang mahirap doon? Tagalog man yun, hindi man English. specific confidential activities dun sa PFP is para makita kung paano gagastusin noong OBP yung kanilang confidential fund. Pero since Hindi nga yun ang tanong. Ang tanong nga, tinanggap nyo ba yung explanation ng Office of the Vice President? Tinanggap nyo? Oo o hindi? Kaya naman na po nila doon sa kanilang revised accomplishment report yung specific confidential activities and even submitted documentary evidence of payment. So, hindi na po namin hinanap ulit yung fiscal and financial plan. Okay. Salamat po. Thank you for that answer. Ngayon po, kasi kanina, kahapon actually, not kanina, sinasabi nyo walang sinubmit. Ang ibig nyo lang pong sabihin sa walang sinubmit is at the time na bago kayo mag-issue ng AOM. Tama po ba? Walang sinamit po na. Walang sinubmit na DEPs, for example. Yes po, kasi sinamit po nila yung DPs after we issued both AOMs po. Opo. So, ibig sabihin, nag-submit. Kasi pag sinabi mong walang sinubmit, wala talagang sinubmit. Nag-submit naman pala dapat sinabi mo, nung nag-issue kami ng AOM, wala kasi silang sinubmit. Ngayon, nung nag-issue kami ng AOM, nag-submit na sila. So, may sinubmit. Kung makapanira kayo, sinasabi nyo walang sinubmit. Wala kasi silang sinubmit. Hindi sila nag-comply, walang sinubmit. Yung pala, wala lang sinubmit nung wala pang AOM. Nung nag-AOM na may sinubmit naman pala. Ba't hindi nyo sinasabi na nag-submit naman pala sila? Sinungaling Huwag sinungaling, boss. Huwag na magpalusot. Thank you po. Ngayon, punta naman po tayo doon sa notice of suspension. Nandun pa po kayo di ba, ng notice of suspension? Yes, sir. And you suspended in audit the amount of 125 million. We are showing him a copy of the notice of suspension, Your Honor. This is Exhibit D-1-107-OVP for the reference of the Honorable Court. NP-1-13-A on the part of the prosecution. Okay. So, dito po, as you mentioned earlier, you were satisfied with already the submission of the accomplishment report ng OVP. That's why wala na po yung issue sa physical and Hindi po ako satisfied as dahil compliant yung accomplishment report nila, kundi dahil nilagay lang nila yung specific confidential activities na pinagamitan ng kanilang pondo. Opo. So, nag-liquidate. Nilagay yung specific na pinaggamitan ng pondo. Hindi nga lang inelaborate or inexplain yung actual na intelligence gathering o kung ano man yun. Pero nag-liquidate. Tama? So, ibig sabihin, hindi ninakaw yung pera. Ibig sabihin, yung pera ginamit doon sa paggagamitan. Kaya lang, hindi ka na-satisfy kasi meron ka pang hinihingi na mga informasyon na hindi nga pwedeng ibigay sa'yo. Kasi that's above your pay grade. Wala kang clearance para malaman yung mga bagay na yun kasi delikado. Kasi nga, national security ang nakasalalay. So hindi nila pwedeng sabihin sa'yo, doon kayo hindi nagkaintindihan. Ayaw nilang sabihin sa'yo yung specific na operation, pero nililiquidate nila sa'yo. Meaning, yung operation na nangyari, nagastos yung pera, hindi nga lang sinasabi sa inyo kung ano yung specific na operation. Na bawal at ayaw at hindi pwede kasi kawawa yung mga informants. Pagka nalaman, nag-leak yung information, nalaman ng kalaban, malay ba nila kung aktivista ka, komunista rin ang utak mo, kaya may pinsan kang rebelde. Di ba? So delicates yun. Doon sila nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Hindi ibig sabihin ninakaw yung pera, hindi lang sila nag-agree
May hinihingi siya, ayaw ibigay nitong isa, pero hindi ibig sabihin ninakaw yung pera. Nililiquidate nga eh. Ibig sabihin nagamit. So, nawala na po yung sa PFP na findings sa AOM. Based on the, yes po. Based on the NS. Tama po ba? Yes, sir. Okay, thank you. Ngayon, pagdating dito sa notice of suspension, I just wanted to focus on doon sa documentary evidencing success pagdating sa rewards. Yes, sir. Nabanggit nyo po, this is 4.8.5, paragraph B specifically of the joint circular, correct? Yes, sir. And yun din po yung nakasaad dito sa notice of suspension na reference, meaning the provision of the JC. Yes, sir. Specified. Yes. At nabanggit nyo rin po kahapon na wala pong guidelines specifically under 4.8.5 that shows how specific you should be in terms of the Ivy Rosena, maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka. Salamat sa iyong pakulay. documents evidencing success. Tama Wala ba? po akong na-mention na walang specific guidelines po. Ang sabi ko lang, hindi sinabi ko anong specific document yung hinihingi. Wala, may sinabi ko po kayong walang prescribed format, basically. Your Honor, please misleading the witness. To my recollection, did not say that. Mercedita Miguel, thank you very much dyan sa Europe. Mabuhay ka dyan sa Cyprus. He said that in accordance with 4.8.5, these are the requirements, A, B, and C. And the submissions of the Vice President and the DepEd are not compliant, Your Honor. Can we With ask the for indulgence of Ariba? counsels for the parties, Mr. Wamil, base po sa guidelines, hindi tulad ng ibang mga format na sinasubmit na may pro forma na nasa annex nung 2015-1, wala pong pro forma na pag-liquidate sang-ayon sa na dokumento sang-ayon sa 4.8.5. Yes, Your Honor, based on this provision po. Yes. May ibang provision bang nagre-require ng specific na paraan? Wala na po, Your Honor. Ito lang po, Okay. 4.8.5. Thank you. Thank you, Mr. Witness. You may proceed, counsel. Thank you, Your Honor. Now, pagdating po sa OVP, alam niyo po ba kung sumagot sila sa notice of suspension na ito within the prescribed period given under the notice of suspension? So, wala na po ako sa ICFO Wala nung na submit po sila kayo. ng response. Okay po. So I will no longer ask you about that. Probably for another witness na lang po. Punta na lang po tayo sa OVP confidential funds for 2023. You confirm, Mr. Witness, na ang OVP confidential funds for 2023 ay nakapag-issue rin kayo ng AOMs for the first, second, and third quarter. Tama po ba? For the first and second lang po, kasi yung third quarter, nag-drop po ako and hindi ko na po naabutan yung issuance nun dahil nag-transfer out na po ako sa Okay. ICFO. Okay. At hindi na rin po alam kung, just if you're aware, kung sumagot ang OVP doon sa mga AOMs ninyo. Hindi na rin po alam yan. Yes, sir. Okay. Sige. Diretso na lang po tayo sa DepEd. Para hindi na po tayo tumagal. Sa DepEd po, nakapag-issue rin po kayo ng AOMs. Tama? At least for the first and second quarter, nandun pa po kayo. Yes, sir. Tama po. And kanina po, pinag-uusapan po natin yung mga disbursement vouchers ng DepEd. Kung saan, natukoy nyo doon na hindi compliant dahil MOOE yung nakasulat sa disbursement vouchers. Tama po ba? Naalala niyo po yun? Sinagot ko lang po yung tanong ni Atty. Lorna kanina. At ang tanong nyo, ang sagot nyo po, natatandaan nyo po ba yung sagot nyo? Ay MOOE siya at hindi confidential funds. Yes po. Now, Mr. Witness, I will show you a page of the General Appropriations Act. Can I have that copy? And for reference, Your Honors, this is Exhibit D-1-14-DE, Your Honors. And D-1-42-DE for the defense. Counsel may approach the witness as well as counsel for the panel of prosecutors. Ito lang. Titignan ko. So, dito po, sa page 376, volume 118, number 52, ng General Appropriations Act FY 2023, klarong-klaro po na ang confidential, intelligence, and extraordinary expenses is under maintenance and other operating expenses, which is the MOOE. Pero if I may clarify lang po kasi, Yes po. yung MOOE kasi is very broad. So Yes hindi po. lang confidential fund yung covered niya. Apo, we will get to that, Your Honor. DB. Saan nakasulat? Apo. Thank you. Ang Supremo, salamat sa iyo ha. Kaya po dito, sa ating naging disbursement voucher, Your Honor, with due respect to counsel. Yes. With permission of Attorney Poa, yes. Again, this Observations and document, manifestations, counsel? Your Honor, this document violates the original document rule. First, it is a photocopy. It is not even a photocopy of anything that is certified, Your Honor. Although, under the original document rule, you can dispense with the presentation of the original. If you present the original first and then substitute a copy, because a copy, a photocopy, is now considered likewise, if properly authenticated, as an original. This is a scrap of paper, Your Honor. We don't Scrap of paper daw. Kasi daw, di daw authenticated, hindi daw ganito. Eh bakit yung kay yung kay Las Cañas? Di ba bakit yung si Matibag nung binasa niya yung statement ni Las Cañas? Hindi naman notaryado yun. Hindi naman dokumento yun ng na involved dito sa kaso na ito. Pero pinayagan nyo
O ginamit ninyo kahit walang notaryo. Scrap of paper din yun, di ba? Minarkahan nyo pa. Oy, bakit ito hindi pwede? Ba't kayo pwede? Oh, di ba? Natatandaan ninyo yung testimonya ni Las Cañas. Ginamit ni Matibag, ginamit nila ng prosecution diyan sa sa hearing. Hindi naman testimonya, walang personal knowledge si Matibag dun. Hindi naman siya ang nagsulat nung statement na yun ni Las Cañas. Yung statement na yun ni Las Cañas, hindi naman ginamit sa mga kaso yun dito sa Pilipinas. Ginamit yun sa ICC, hindi naman yun korte dito sa Pilipinas. So sa inyo, pwede. Sa kanila, hindi pwede. Ba't ganun? Ginagawa ninyo eh. Tapos pag ginagawa sa inyo, nagagalit kayo. Kaya huwag kayong gagawa ng masama. Masama kasi yan. Even though General Appropriations Act of who? Of which administration? And consisting of how many pages, Your Honor? This particular document, Your Honor, should not even be testified to because we don't know its provenance. For all we know, we don't know where this document came from. Your Honors, may I We comment? object, therefore, to this document. May I comment? What is the comment of Attorney Poa? Your Honors, the copy we are showing is actually a certified true copy of a Commission on Audit certified by Davin E. Bakay. Your Honors. Certified true copy of the Certified naman pala eh. part of the GAA? Yes, Your Honors. Anyway, Counsel, we will be ruling on the admissibility of these documents when formal offer is made after Let Villegas, salamat sa'yo. the presentation of evidence in chief by the respondents. We submit, Your Honor, but as another observation, Your Honor, we are aware, I think counsel is aware, that if you produce and you ask questions on a portion of a document, then you are compelled to produce the whole document, Your Honor. We want this on file. Produce the whole GAA. For all we know, Your Honor, they may be Dali provisions. lang yun, madali na i-produce yung buong GAA. Nasa gazette naman yan eh. Nasa naman yan, mga website naman yan. Madali naman yan. Huwag ka na makulit. Ginawa nyo rin yan, huwag kayong epal. Ginawa nyo rin yan nung nandiyan si Matibag, kaya huwag kayong maarte. In that GAA, which contradicts the provision he's saying. So he is compelled under the rules, Your Honor. In addition to the rules of admissibility, he is compelled to produce the whole GAA. And we want that on record, Your Honor. Presiding officer shall ruled the Ipoproduce yung buong GAA, walang problema. Gusto mo, i-produce pati yung pati yung GAA ni Marcos Sr. para mas maganda. manifestation and objection of the counsel is duly noted. Counsel may proceed. Thank you, Your Honor. And under the disbursement voucher, Exhibit D-1-58-DE, nakasulat po na MOOE, replenishment of cash advance under maintenance and other operating expenses authorized under page 376 of RA number 11936, which is precisely the page of the GAA. Pero marami po kasing nakalagay na expense items under MOOE in this page po. Okay, we will accept that answer, Mr. Witness. Pero marami, nag-comply. Yan tayo eh. Huwag kasi yung dahilan ng dahilan. Jenny, 7752 dyan sa US. Salamat sa iyo ah. Hindi magaling si Kapunan, no doubt about it. Mahusay si Kapunan. Good job ang prosecution na kinuha siya. Doon mo lang makikita na bobo si Chua, bobo si Luistro, bobo si De Lima, bobo si Jokno. Bakit? Magaling lang sila mag-speech. Magaling si Jokno mag-deliver ng speech. Magaling si De Lima mag-deliver ng speech. Pero pagdating sa litigation, wala silang alam. Mga abogado lang sila pero pulpul yang mga yan pagdating sa mga ganito. Kaya nga inasa nila sa mga private prosecutor eh. Inasa nila kay Ligutan. Inasa nila diyan kay Kapunan. Buti kahit papaano si Luistro, si Chua naman ang yabang-yabang. Nagano din siya, nagpresenta din siya ng testigo. Tinanong lang naman niya, ilang taong ka na sa land bank? Itong check-in na to, sino tong ganito, sino tong ganyan? Yun lang naman ang tinanong. Wala naman napatunayan si Chua doon sa testimonya ng mga isinalang niyang witness na nagnakaw si Inday Sara. Pinatunayan lang niya na withdraw yung pera. Eh, natural, withdrawin yun. Pera yun eh. Kaya nga may nililiquidate sila dahil withdraw yung pera na yun. Kung di ba kami mga abnormal eh. Diba? Ngayon, inasa nila kay Kapunan. Magaling man kasi si Kapunan talaga. Kaya lang matanda na si Kapunan. 74 na yata si Kapunan eh. Siguro nung kabataan yan, baka mas magaling na abogado pa yan. Pero ngayon, syempre, medyo may edad na yan. Pagod na rin yan. Oo, magaling man siya. Wala naman tayong problema nun. Yun nga lang, mas magaling si Powa. Di ba? Larissa Mori dyan sa Japan. Mabuhay ka. Domo arigato. Now, Mr. Witness, pagdating po sa DepEd confidential funds, as you mentioned, you issued the first two AOMs. Yes, sir. Tama po. I mean, AOM for the first and second quarter. Yes, sir. Pero hindi nyo na po natanggap yung response. Kasi wala na kayo sa ICFAO. Yes, sir. But would you know, just curious, would you know kung ano yung present status nitong mga AOMs na? Ito na yung pinakamagandang part. Ito na yun. Dito na yung pinakapandiin. Kumbaga sa pako, ito na yung pangdiin. Doon sa yung ataol nila, o yun. Hindi ba ililibing na pinako pa. Para talagang hindi makawala. O kasi di ba natatandaan niyo yung mga nililibing, yung ataol nilulubog lang. Ito hindi, ipinako pa.
Nilagay sa ataol, pinako, nilibing, sinimento. O, ito na yun. Hindi po. I don't have personal knowledge about that. Okay. So you wouldn't know of whether may credit notice o wala. Yes, sir. Oh, but since you're an auditor, ano po ang ibig sabihin ng credit notice para sa isang auditor? Kapag sinabing credit notice, yung document submitted ay already passed in audit na po. Opo, pass in audit, meaning allowed? Yes po. Allowed But in subject to the reopening of the audit later on po. Okay, thank you, Mr. Witness. Ngayon, Mr. Witness, since hanggang doon lang naman, no, yung naging saklaw talaga ng inyong service, I don't want to prolong this any longer. Gusto ko lang makita, based on your findings, AOM, diba? Tapos yung notice of suspension para sa OVP and AOMs for DepEd, these are preliminary findings, correct? Yes po, kasi ni-require pa naman sa agency na mag-adjust. O, klaro ha. Preliminary findings. Preliminary findings. Preliminary. Pangunang findings. Findings pa lang. Kumbaga, obserbasyon mo pa lang yun. O, di ba? Para pasimplehin natin. Preliminary. Ibig sabihin, may preliminary, merong secondary, merong ganun. Merong preliminary, merong midterms, di ba ganun sa exam? Prelims, midterms, final. Di ba? Tatlo yun tatlo. Preliminary exam, midterm exam, final exam. Tatlo yun, di ba? So, preliminary lang yung sayo. Tama, mali. Preliminary. Oh. pa yung findings and submit the documents being sought po dun sa... Opo, at based po dito sa findings ninyo, wala namang pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point. Oh, malinaw ha. Sa preliminary pa lang tayo ha. Sa findings mo, meron bang nakitang malversation? May nakita bang paglabag sa batas? Pagnanakaw, pangdarambong, pang-uumit, pandurukot, meron bang nakita? Ito yung matutindi rito. Oh. Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation of the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to personal benefit or misuse. Yes. But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings ninyo? Ask an answer, Your Honor. It is That is a presumption po. So hindi kailangan May i-submit. expressly po ba? Wala. Yun ang sagot. Ang tanong, sa preliminary findings mo, may nakasulat ba doon na merong malversation? Meron ba kayong findings na merong maling paggamit ng pondo? Meron o wala? Ang sagot, wala. Wala po, mga bossing. Wala. Yun yung ibig niya sabihin. Ang sabi niya, hindi po automatic po kasi meron o wala. Hindi po automatic po, meron o wala. Ang sagot kasi wala. Wala po. Walang ganong findings. Na nakasulat na may isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask an answer, Your Honor. Meron bang doon sa preliminary may napunta kahit isang kusing sa bulsa? Oh, hindi ba kaya nagagalit na si Kapunan eh? Hey, hoy, wag ka sasagot. Do not answer. Hoy, do not answer. Oh, di ba? Oh, yan na yun eh. Meron ba napunta kahit isang kusing? Oh, kay BP Sara. Doon sa findings mo, meron ba? Oh, ang sagot, wala. Kaya nagagalaiti na ito yung paniki. Mga ganun na siya. Oh, ulitin natin yung part na yun ha. Oh, ulitin natin, hindi ko puputulin para marinig nyo. Meron po bang expressly nakasulat sa mga findings ninyo? Ask an answer, Your Honor. It is That is a presumption po. So hindi kailangan May i-submit. expressly po ba na nakasulat na may isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask an answer, Your Honor. Wait, don't answer. Wait, don't answer. Huy. Ang galing ni Powa. Sobrang galing ni Powa. Pucha yan. Sasagot na yung taga-Kowa. Kaya lang pucha hindi pinayagan ni Hindi pinayagan ni Ik-Ik. Hindi pinayagan ni Wak-Wak. Walang yan na yan. Sasagot na yun. Hoy, wag ka sasagot. Atay tayo dyan. Oh, ulitin natin ha. Maganda yung palitan na yun. The accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to personal benefit or misuse. Yes. But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings ninyo? Ask an answer, Your Honor. It is That is a presumption po. So hindi kailangan May i-submit. expressly po ba na nakasulat na may isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask an answer, Your Honor. Wait, don't answer. Uy. Wala na. Tapos na. Di ba ulit-ulitin ko naman? Huwag kayong masyadong beksa dyan. Ako host eh. Ako masusunod. Inulit ko naman, nakita nyo naman, hindi ba? O meron ba sinabi doon sa report mo na may napuntang isang kusing kay Inday? Wala. Sabi, hoy, wag ka sasagot. Wag ka sasagot, hindi yan ang usapan natin. Ang usapan natin, magnanakaw si Inday, Sara. Magnanakaw si Inday, hindi mo pwedeng sabihin yan. Oh. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Expressly nakasulat na may misappropriation at this point.
Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation of the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to personal benefit or misuse. Yes. But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niyo? Ask and answer, Your Honor. It is That is a presumption po. So hindi kailangan May isabihin. expressly po ba na nakasulat na may isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice President? Ask and answer, Your Honor. Wait, don't answer. Wait. That question, Your Honor, has been asked and answered. Yes, sir, Your Honor. Sustained counsel, I think what you're getting at, modify your question. You can get it. Okay. Sasagot, hindi yan kasama sa pinag-usapan natin. Babawiin ko yung bayad ko sa'yo. So, basically po, ang findings nyo ay preliminary lamang. Wala pong any conclusive finding pa as to any misappropriation. Yun lang po ang tanong ko. Ang sabi kasi sa circular, upon failure to liquidate, No, meron I'm presumption. Your Honor. Ask and answer, Your Honor. No, You the already witness said. Asking if it's... The witness is not responsive. Kindly respond. I think the question is quite simple, Yun lang naman Mr. po. Romil. Preliminary pa lang. So wala pang any conclusive finding as to any misappropriation. Yun na lang po. Para lang po masagot nyo na ng diretso. Hindi naman po kasi kailangan i-state doon sa findings. Again, Your Honor, non-responsive. Sumagot ka, wala pang konklusyon. Opinion yun, opinion. Ha? Opinion, kaya pumasok ka kasi opinion. O, hindi ka papasok doon, konklusyon. O, wala pang konklusyon. Opinion pa lang. Sumagot ka na lang. Oo, huwag ka mag-alala. Wala na, huli ka na eh. Umpisa pa lang, palpak ka na eh. Well, hindi mo na mariredeem yung sarili mo. Umpisa pa lang nagsinungaling ka na. Sabi mo si Inday Sara lang may confidential funds, meron pala si Binay. Doon pa lang nagsinungaling ka na eh. So dito tinatanong, sa iyong preliminary investigation, wala pa mong konklusyon doon na nagnakaw si Inday Sara, tama? Yun lang naman eh, wala pa po. Preliminary pa lang, wala pa. Oh, yun naman pala, anong pinagtatalunan natin dito? Let the presiding officer be the one to do it or try to do it. Kapag ka nag-issue po kayo ng AOM, Audit Observation Memorandum, failure to liquidate na po ba yun? O may mga observation pa lang kayo? Kailan masasabi may failure to liquidate na? Pag may notice of disallowance na, notice of suspension o AOM pa lang? Nakalagay po kasi sa joint circular, Your Honor, under 8.3, failure to liquidate by the accountable officer upon due demand shall be a prima facie evidence. Opo, again, Mr. Romil, yung pag-issue niyo po ba ng AOM, pasok na sa failure to liquidate upon due demand o hindi pa po? Hindi pa po sa IOM, Your Honor. Kasi wala pong due demand sa AOM. Yes po. At may sasabi mo rin bang wala pang failure to liquidate o meron na? Pag sa IOM po wala, pero pag sa NS po, since meron ng first issuance which is considered as demand, so meron na po sa NS. So AOM wala pa, pag NS meron Meron na. na. Malinaw ha? Sa AOM, wala pang failure to liquidate. Anong sinasabi nyo hindi ma-liquidate ni Inday? Eh, wala pa palang failure to liquidate eh. Tapos na, wala na. The end. Meron ng demand at Opo. meron ng failure to liquidate. Opo, since sa IOM po, nire-require na silang i-justify and i-submit yung mga documents na hindi nila nasubmit. Pero sa AOM wala pang ganun. Yes po, Your Honor. Okay. Memoryo ka, salamat. Counsel, your witness. Thank you. And lastly, gusto ko lang to ma-clarify. Of course, the witness was a state auditor of the ICFAO. So, recommendatory lang po ang function ninyo. Hindi po kayo nagde-decide pagdating sa, lalong-lalo na pagdating sa notice of disallowance. Tama po ba? Yes po, it's the function of the commission proper. Thank you. Thank you, Mr. Ako, unboxing. Recommendatory. Recommendatory. They can only recommend. Ha? Pag nagrekomenda ka, pag nagrekomenda ako sa'yo, pwede mong sundin at pwede mo ring hindi sundin. Tama? Rekomendasyon eh. Recommendatory. Naintindihan niyo ibig sabihin? Taas kami nakakaintindi rito ng recommendatory. Pag ako nagrekomenda ako sa'yo, uy, masarap dito kumain sa restaurant na ito. Automatic ba kailangan kumain ako doon sa restaurant na yon? Pwedeng hindi. Nirekomenda mo lang man. Hindi naman final and executory yung recommendation mo. Ayan yung sinasabi ko. Na ang COA, yan yung pinapaliwanag ko nung nakaraan pa. Okay? Yung COA, wala po sa trabaho nila na sabihin na magnanakaw si Inday Sara. Wala. Okay? So kapag ka ang COA hindi pumayag at ipinababalik nila yung pera, ang Office of the Vice President, nag-liquidate sila, ayaw tanggapin, hihingi sila ng legal remedy. What's the next step? Okay? Next step is yung Court of Appeals, CA. Tapos, pagka hindi mo pa rin nakuha sa Court of Appeals, may Supreme Court pa. Ganun kahaba yung proseso niyan. Ang COA, wala silang authority para sabihin na nagnakaw ka. Wala. Audit lang sila. Sasabihin lang nila, recommendations, isoli nyo yung pera. Pero hindi yun executor. Kaya nga ang daming may mga notice of disallowance na mga si Gwen Garcia, wala na si Gwen Garcia na gobernador ng Cebu. Ang laki ng notice of disallowance nun. Naibalik ba yung pera? Korte lang po. Tapos na ang usapan, wala na tayong pag-uusapan.
Bayaan na natin itong impeachment court ang at least ang galing-galing ni Powa, palakpakan natin si Powa. Ang husay ni Powa. Ang ganda ng panimula niya, kinanyon niya kagad. Pinakita niya, sinungaling etong testigo. Pinakakalat nila, si Inday Sara lang ang mayroong confidential funds. Yun pala, meron din si Binay. Tinanong, may training ka ba patungkol dito sa sa mga yung confidential intelligence operations? Wala. So, sabi ni Lacson, competent ba siya para mag-audit patungkol sa mga confidential operations? Wala. Kasi hindi naman siya intelligence operative. Wala naman siyang experience doon. At ang pinakahuli, nag-liquidate ba? Sumagot ba? Ang Office of the Vice President? Opo, sumagot. Ang pinakahuli, sa iyong preliminary, nagnakaw ba si Inday Sara? Nakalagay ba sa iyong report na nagnakaw si Inday? Wala. Recommendatory ang Commission on Audit, recommendatory lang. Opo. Tapos na, wala na. 12-0, sabi nga dito, 12-0. 12 days na, hindi pa rin sila nakakapuntos. Yan yung sinasabi natin. Mahirap talaga pagka fishing expedition. Saya, di ba? Dito lang yan. Banateros lang yan. Boss Dada TV lang yan. Wala nang iba. Kaya manonood kayo lagi kasi dito wala kayong matututunan. Puro katarantaduhan lang. Dito natuwa kayo kasi pinanood nyo to kanina. Di ba? Naboring kayo. Sabi nyo, boring naman. Ang boring. Di ba? Hindi pala siya boring. Ang ganda pala nitong cross-examination nito ni Powa. Akala natin bait-bait ni Powa. Akala natin pinababayaan sila ni Powa. Pero ang ganda pala. Nung pinunto por punto natin, grabe pala itong ginawa ni Powa dito. Minashinggan niya. Minashinggan niya tong mga to, di ba? Mabuhay kayo. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Napakapalad ninyo dahil nakapanood kayo ng live. Katulad ng dati, i-upload po natin to as video. Pag na-upload natin to, panoorin nyo ulit. Kung gusto nyo balikan, i-share ninyo para may matutunan yung mga tambay dyan sa kanto, may matutunan man sila. Di ba? Kasi yung lingwahe na ginagamit natin, lingwahe na maiintindihan natin. Hindi natin kailangan maging technical dito. Hindi natin kailangan maging jurist. Hindi natin kailangan maging academe. Dito kailangan yung lingwahe na ginagamit natin. Bakit palamura si Boss Dada? Ganun talaga. Ganyan ang mga Pilipino. Palamura talaga yan. Pilosopo talaga mga Pilipino. Mas naiintindihan natin. Hindi boring, di ba? Boring pa ba? Hindi ba? Hindi. Ganun lang yan. Hindi nila kaya yan. Tayo lang may kaya niyan. Banateros lang yan. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog bukas. Panoorin natin ulit. Baka sakaling may makuha ulit tayong magandang aral. Thank you very much. See you again next vlog.